tayo mag-start, basahin ko lang po sa inyo itong verse na to. Psalms 5 verse 3. Sabi dito, "In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my needs in front of you, and I wait." Ano po, napakapalad po natin na po. Binigyan po tayo ng privilege ng ating Panginoon Diyos. And now, kung ano man po yung mga binibitbit natin, ano man po yung mga dinadala natin, o ano man yung mga nasa puso't isipan natin, isurrender na natin yan sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Sabi, "O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my needs in front of you." Ano, amen po, dahil alam po natin, bibigay na po natin siya sa ating Panginoon Diyos at hayaan na po natin ang Panginoon Diyos yung kumilos po sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ngayon pong umaga, tayo po yung magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil ngayon pa lang, may tagumpay na para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo'y sumayaw at tumindak sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. Come on! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. Come on, sumayaw tayo! And you live, you died, rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on! Thank you, Jesus. Hallelujah! Sabay-sabay po natin gawin. Take me from the everlasting to the world believe, the Father's only Son. Yes, you came near. Yes, Lord. Everlasting to the world believe, the Father's only Son. Let's declare, 'cause you live, you died, you rose again on high. Come on. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Let's do it! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
continue to worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, you are welcome in this place, oh God. Oh, hallelujah, God. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, God. Oh, let your Holy Spirit speak. Worthy of every song we could ever sing, you are worthy. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we sing Jesus. We call your name, oh God. Jesus, the name above every other name. Oh, we sing Jesus. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes
Purihin natin ang Panginoon Diyos. Lagay natin sa puso natin that He is worthy and holy, O God. There is no one like our God. Come on, let's worship. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, Lord. We came for you, God. Let us feel the presence of the Lord. Hallelujah. Surrender everything to God. Come on, let's sing. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I do more than anything. Nothing else satisfies. In all my life, I surrender. 'Cause I live for you. Can we lift up our hands and worship the Lord? I live for you. Come on, wag po tayong mahiya. Purihin natin ang nag-iisang Diyos. Oh, Holy Spirit, you are welcome in this place, oh God. Move, oh God, in the midst, oh God, in Jesus' name. Desire an encounter once again. Open our hearts, open our hearts. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart
We make way, we make room, God. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, God. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Huwag mong pigilan ang banal na spirito naman. Set your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Sabay-sabay po natin banggitin, awitin, Holy Spirit. Holy Spirit, oh, Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. Oh, let your power move. Amen, amen. Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Palakpak para sa nararapat na Diyos. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Ang maraming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat muli sa araw na ito, Panginoon, na muli din ako mo ang aming panyapak sa lugar na ito, Panginoon, para magsama-sama kami, Panginoon, para papurihan ka, sambahin ka, O God. Panginoon, maraming salamat. Tunay na yung banal na presensya, Lord, ang iyong banal na Espiritu is patuloy, Lord, na dinadalangin namin, na punuin mo kami, Panginoon, puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O God. Nang sa ganon, Panginoon, tunay na yung joy, yung peace, Lord, ito, Panginoon, is ang mag-spread, Panginoon, hindi lang sa bulwagang ito, Panginoon, kundi sa lahat ng dako ng mundong ito, Panginoon. At ganoon din, patuloy na dalangin po namin, Lord, i-guide mo ang bawat isa sa amin. Lahat, Panginoon, ng mga gagawin namin mula sa aming mga pag-aawitan, mula, Panginoon, sa mga gagamitin mo, Panginoon, upang makapagbahagi, Lord, ng mga sa araw na ito, anuman yung mga inilaan namin mula sa communion, Lord, hanggang, Panginoon, sa tithes and offering, hanggang sa matapos ng service na ito. Patuloy na dalangin namin ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang patuloy na mag-guide sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, alisin mo anuman yung mga hadlang sa mga puso namin, sa isipan namin, Lord, mga bagay, Panginoon, na magiging dahilan para hindi kami, Panginoon, makapag-focus sa iyo, Panginoon. Nawa, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Prepare mo yung hearts namin, Panginoon, sa mga salita mo na aming maririnig. Open mo, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga pandinig, Lord, nang sa ganon malinaw na marinig namin, Panginoon, ang iyong mga tinig, O God. Malinaw na maintindihan po namin, Panginoon, ang mga salita mo na ibibigay mo para sa amin ngayong araw na ito. Holy Spirit, ikaw yung patuloy na mag-move sa bawat isa sa amin. Ikaw yung patuloy na kumilos, Panginoon. At ganoon din, dalangin po namin yung mga kapatiran namin na nasa online. Saan man sila nandoon, Panginoon, anuman yung ginagawa ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat sa kanila, Lord, is lukuban mo na yung banal na spirito. Protektahan mo po sila, Panginoon. I-guide mo sila, Panginoon. Tanggalin mo rin anuman yung takot, anuman, Panginoon, yung mga nasa puso nila sa oras na ito, Panginoon. Bagkos, ang makita lang nila, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, kung paano ka kumikilos, kung paano ka patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng proteksyon at pagpapala sa araw-araw, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, dalangin ko pa, Panginoon, ang iyong abang likod, Panginoon. Itago mo ako sa inyong likuran
kapatiran. Bigyan mo, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, ng clarity, O Lord, ng compassion, Panginoon, kung paano maibabahagi, Panginoon, ang iyong salita, O God. Tunay, O Lord, na dalangin po namin yung puso namin, Panginoon, is patuloy, Lord, na punuin mo ito ng pagmamahal, Panginoon. At yung salita mo, Panginoon, na aming maririnig, nawa ito, Panginoon, is mailagay namin sa puso namin at ganun din, maibahagi namin sa mga taong nasa paligid namin. At dalangin ko, Panginoon, na maging daluyan ng bawat isa sa amin ng iyong pagpapala, O God. At ganun din, patuloy na dinadalangin po namin, Panginoon, lahat kami na nandito, anuman, Panginoon, yung mga iniisip namin, anuman yung mga balakin pa namin after nito, nawa, Lord, hindi ito yung maging focus namin, bagkos ang maging focus namin, Panginoon, is yung salita mo, yung gawain ngayon, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya patuloy na dinadalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na lumukob sa lugar na ito, Panginoon, ang iyong libu-libong anghel, Panginoon. Ang nawa, Panginoon, is magbantay sa bawat sulok ng lugar na ito nang sa ganon, anuman, Panginoon, ang takha ng kaaway, is hindi ito makapanaig sa buhay namin, sa puso ng bawat isa sa amin at higit, Panginoon, sa lugar na ito kung saan pag-aaralan namin ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon palang kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng gawain namin ito. Dahil alam namin, ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay tunay na matagumpay noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, maraming salamat. Muli sa iyo namin ibabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, pwede na pong makaupo ang bawat isa sa atin. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Tingnan nga natin yung mga katabi natin. Kung yan ba masaya? Panibagong buwan na naman. Ayan, salamat sa Lord. Nakatapos tayo doon sa buwan ng October at ngayong buwan, Pasko na. Tama po ba? Pasko na. Salamat sa Panginoon sa panibagong buwan na ito na ibinigay sa bawat isa sa atin. 53 days na lang daw, Pasko na. Tingnan nga natin kung yung katabi natin may bakas pa rin ng Halloween. O talagang Pasko na. Dahil alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, laging inilalagay sa puso natin, everyday Christmas. Ano po? Bagamat nakapang New Year na ako. Ayan, Salamat sa Panginoon dahil talagang yung buwan, ilang buwan, napakabilis, 10 buwan na nagdaan sa atin na pinagtagumpay tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi natin nahayaan na yung 2 buwan na nalalabi para sa taong 2025 ay manlalamig ang bawat isa sa atin. Bagkos, lalo pang pag-iinitin. Amen? Lalo pa nating ipakita na yung Diyos na meron tayo, yun yung tunay at buhay na Diyos. At syempre, ating pong pag-aaralan natin ngayon, bago po tayo dumako sa ating magpapatuloy po tayo dahil hindi hahayaan ng bawat isa sa atin na yung ilaw, yung fire na natutunan natin na ilang buwan na dapat ay lalong nagliliyab, lalong nagniningning. Hahayaan na lang po ba natin dahil matatapos na yung buwan, pagod na rin, o yung taon, pagod na rin po ba tayo na yung init sa atin ay aandap-andap na lang? Katulad ng mga naglipa ng Christmas lights ngayon, parang patay sindi po ba? Yung meron sa puso natin, yung apoy sa puso po natin, nagpapatay sindi? Salamat sa Panginoon dahil nandoon tayo sa tema na ngayon ipagpapatuloy po tayo doon sa Fuel the Fireplace. At alam po natin na napakadami ng itinuro sa atin paano ang gagawin natin, kung paano natin pag-aalabin pa. Yung fire sa puso natin. First week po ng ating temang ito, si Pastor Jun po ang nagbahagi, The Flame Within. Kung saan, sabi po dito, reminding us that the true revival begins in the heart. Sa puso po natin. Kaya lagi nga po tayong nagpapasiyasat na kung ano man yung nasa puso natin na hindi maganda, na nagiging hadlang para po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Lord. Dapat po laging nagpapalinis po tayo kasi yun ang nakikita ng Diyos sa puso natin, yung heart natin. Kahit anong ganda ng ginagawa po natin, pero kung ang laman po ng puso naman natin is alam natin, hindi naka-align sa kalooban ng Lord. Alam po natin na hindi ito kalulugdan ng ating Panginoon. Sa pangalawang week po, yung clearing the ashes, yung mga pride, yung sa tingin natin, yung mga bagay na nagiging hadlang para po tayo ay hindi makapagpatuloy sa Panginoon. Anong sabi? Linisin natin,
fully surrender tayo sa Lord. Walang mga abo-abo na kailangan na nandoon na nanatili sa puso natin. Ano ba yun? Yung takot natin, yung pag-aalinlangan natin, yung mga doubts na meron tayo. Kailangan lumakad tayo sa Panginoon ng malinis yung puso natin. Walang anuman na babalikan natin, ano yung mga past natin. Kwento na lang po ito ng buhay natin. Hindi na paulit-ulitin pa na babalik-balikan. Sabi nga, minumulto tayo. Hindi po. Kapag tayo nagpapatuloy sa Lord, unti-unti na pagtatagumpayan po natin ito. At doon sa topic po ng ating Sister Eileen, yung feeding the flame, nagre-remind sa atin na kailangan constantly fueled ng panalangin yung buhay ng bawat isa sa atin. Dahil bakit? Sabi doon, pinakita niya, yung apoy na hindi nababantayan, di ba namamatay? So, ganun din po sa atin, yung buhay spiritual natin. Kung hindi po tayo nagbabantayan, kaya mapalad po tayo, sabi nga nasa bansa kung saan, open yung mga ganitong gawain na pwede nating itap yung mga kasama natin every time na nakikita natin or tayo mismo nakakaranas ng panlalamig. Nakakaranas ng tayo parang aandap-andap na yung pananampalataya na meron tayo. At sa pagpapatuloy po natin, ito po yung topic po natin, fanning the fire with prayer. Ayan, alam ko na po may idea na ang bawat sa atin at nawa ito is patuloy na ginagawa natin. Dahil sa araw-araw po, sa buhay na meron tayo, punong-puno po talaga ito ng punong-puno ito ng mga pagsubok, punong-puno ng mga problema na meron tayo. Pero sa atin, pinapakita po dito yung team natin, Reigniting Spiritual Fervor through a consistent, intimate prayer life. Hindi lang basta panalangin, talagang intimate. Kaya marubdob na pananalangin. Sa tingin niyo po, sa bawat isa po sa atin, paano ba natin mapupuel or mapapaningas muli yung spiritual na buhay na meron tayo? Tama na lang ba na makikinig na lang tayo sa mga social media dahil marami namang platform na pwede natin pakinggan para mag-init yung ating sigla sa pananampalataya sa ating Panginoon? Tama na lang ba na mapakinggan natin yung mga leaders natin, pastor natin, hanggang doon na lang ba? Para sa tingin natin, sa pamamagitan nun, pag-iinitin or pag-aalabin yung ating buhay, pananampalataya. Hanggang ganun na lang po ba? Ang pag-aaralan po natin is, eto po, pray without ceasing. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo, kung saan po is napakaiksing salita. Pray without ceasing. Sabi, palagi kayong manalangin. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17. Pero pong 3 words na to, isa to sa pinakamaikse na salita sa Bible, pero ito po is naglalaman yung words na to ng divine instruction, a spiritual lifestyle, and a power source of every believer. So ito yung source natin. Makapangyarihan po ito. Kung sa tingin natin, simpleng salita lang, pray without ceasing, is ganun-ganun na lang na okay lang manalangin o hindi, pero sabi dito, palagi kayong manalangin. Kaya kung sa tingin po natin, mga kapatid, na dumaranas po tayo ng parang meron ng aandap-andap na parang sumamba o hindi, kausapin ng Lord o hindi, parang okay na lang po sa atin. Huwag po nating hayaan na kukurap-kurap yung aandap-andap o yung nagkakaroon tayo yung passion natin, lumalamig na po. Na dati sobrang init mo, ikaw yung pinakamaagang umaattend sa bahay-sambahan o kung may mga gawain, ikaw yung sobrang excited na pupunta doon para makagawa kung ano yung nararapat mong gawin. O ngayon yung okay lang, lagi naman late. Pare-pareho lang naman late Nandun na ba tayo sa gano'n na punto na, ay okay lang, late din naman si ganito Okay lang kasi hindi pa naman mag-uumpisa yan. So nandun pa po ba tayo? Sa tingin natin, parang gano'n lang po yun, Pero hindi po, merong something na po na nangyayari sa atin. Kung bakit gano'n na lang din, yung laging ginagawa, nagiging parang excuse na natin. Pag nakita natin, ay, late naman si gano'n, siguro naman pwede naman akong malate. Hindi po, nakikita po natin na unti-unti, nagfe-fade na, kumukupas na po yung kagustuhan natin na makapaglingkod sa Lord. Yung buhay natin na akala natin okay pa kasi dumadalo pa tayo sa mga gawain. Okay pa kasi nakikita natin na may mga sinasagot pa rin ng Lord sa mga panalangin natin. Pero alam mo sa sarili mo, hindi po natin kayang dayain ang Panginoon. Higit ang buhay natin. Alam natin kung nanlalamig ba tayo o tayo ay nandoon na lang sa
agos o daloy ng mundong ito na no choice kasi bakit? Yun yung ginagawa ng pamilya mo. No choice kasi yun yung sabi ng mga leaders nyo, ng mga pastors nyo. So nawa hindi po tayo nandoon, wag nating hayaan na kukurap-kurap o aandap-andap yung buhay natin. At para po makapagpatuloy or magningas muli yung spiritual na buhay natin, merong isang sangkap dyan. At yun po yung panalangin. Yun yung panalangin. Na akala natin simple lang na sinasabi na dumulog naman ako sa Lord eh. Sa paanong paraan tayo dumulog sa Lord? Nandoon ba yung init na kagustuhan mo talagang kausapin ng face-to-face ang Panginoon? Kausapin ng puso sa puso ang Lord? Or nandoon na lang na maiparaos mo lang na nasabing nakausap mo ang Lord? Tandaan po natin, prayer is the fan that rekindle the flame. Yung prayer na yun yung magpapaypay para yung sigla natin muling magningas. Yung apoy na meron sa puso ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, prayer is not just a duty, it's our lifeline. Yun po yung lifeline natin sa mundong ito. Bakit? Kahit anong yaman mo, kahit anong galing ng mga kasama mo sa buhay, pero pag nandun at po tayo sa bingit, hindi natin mapupuntahan mga kamag-anak natin. Yung bingit na alam mo na ikaw na lang ang nandoon, kundi ang Diyos. Wala kang ibang tatawagan, ang Diyos lang talaga. Kaya lifeline talaga natin ang pananalangin. Hindi ito duty lang. Dahil Kristiyano ka, mananalangin ka. Hindi po. Dahil sa atin, ano ang ginagawa ng panalangin sa atin? Prayer, it's how we stay connected to God. Amen? Hindi ito simpleng pag-usal lang ng bibig natin. Ito po ang nagbibigay sa atin para manatili tayong konektado doon sa Diyos na naglikha ng mundong ito, na naglikha sa iyo, na nagbigay ng mga pagpapala sa iyo. Prayer is how we receive strength from God. Kung bakit may lakas ka, kung bakit pinagagaling ka ng Panginoon, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa magaling ang doktor mo, hindi dahil sa magaling ang gamot na iniinom mo, kundi dahil yun sa panalangin natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Bakit kailangan natin manalangin? Prayer is how we hear from God. Kung bakit malakas ang loob natin sa kabila ng pagsubok? Kasi may salita na ang Diyos na ibinibigay po sa bawat isa sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin ng lakas. Dahil alam natin, pinapakinggan tayo, hindi bingi ang Diyos natin. Kung sa tingin nyo, bakit ang dami kong panalangin hindi tinutugon ng Lord? Balik po tayo doon sa puso natin. Anong laman ng puso natin? Anong ginagawa natin? Napapakain ba natin ang spiritual na buhay natin? Yung ashes ba natin, tuluyan na ba itong nawala o nanatili pa rin doon? I-assess po natin yung sarili natin. At sabi po dito, prayer is how we move forward in spiritual power. Ganoon kabisa ang pananalangin. Hindi lang tayo hahayaan ng Lord na nandoon ka sa isang lugar kung saan is paganon-ganon na lang ang buhay mo na parang walang pagbabago. Sa pananalangin, I'm sure, sigurado naranasan nyo na to. Talagang may pagbabago. Merong pagsulong. Kasi iba yung Diyos natin. Makapangyarihan, matagumpay yung Diyos na meron tayo. Kaya I'm sure pagtatagumpayin din po tayo. Kaya ngayon pag-uusapan po natin about fanning the fire. Kung sa tingin po natin, medyo aandap-andap na yung apoy na meron po tayo, papaypayan po natin ito. Talagang kailangan po natin na may gawin po tayo. Huwag nating hayaan na yung ginagawa po natin is parang maiparaos na lang yung araw-araw ng buhay natin, kundi kailangan mapanatili talaga yung fire of faith, yung hope, and love burning. Yun yung kailangan natin. At anong magagawa po natin ang lahat ng ito? Through prayer. Sa pananalangin pa rin po. So lahat ng ginagawa natin talagang ang dulo nito, kailangan manalangin kung gusto nating magtagumpay tayo. At sa atin po, yung apoy na meron tayo, 5 points lang po ang ating pag-uusapan. Una, the fire needs tending. Anong kailangan daw dun sa apoy na meron tayo? Hahayaan na lang natin na bahala ang mga pastors natin ang magpaypay nito, pabayaan ng mga pastors natin ang mag-alaga nito. Ang sabi sa atin, kailangan yung apoy na meron tayo,
bantayan po natin. Yung apoy na meron tayo, kailangan po is alagaan ng bawat isa sa atin. I'm sure hindi nalingid sa inyo yung fireplace na pinapakita sa atin, o yun na lang sa bahay na lang po natin. Kung wala tayong mga fireplace, yung sakalan na dati na gumagamit ng mga kalan na di kahoy. Di po ba once na isa lang po natin ang ating sinaing or naman ilalagay natin doon at kakasungan natin ng kahoy. Pag hindi po ito binantayan, maluluto ng kanya yung ulam, yung niluto nyo po. Pwede, masunog. Pag sobrang dami mong kinasong dahil ayaw mong bantayan. So may epekto ring hindi maganda. At kung hindi mo naman ito babantayan, pwedeng mamatay. Kaya at pinapaalala sa atin, yung fire na meron po tayo sa puso natin, we need to tend. Anong kailangan? Kailangan natin kasungan, lagyan natin ng gatong, lagyan natin ng kailangan natin na paypayan yung flame na meron doon sa doon sa gatong na meron tayo. Kasi bakit? Sa spiritual na buhay natin, ganon din po yung kailangan po natin. Hindi como po tayo ay tapos na, tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo kasama ng banal na spirito, tapos na yung gagawin natin, wala na tayong gagawin. May gagawin po tayo. Yun yung alagaan yung Holy Spirit sa buhay po natin. Alagaan yung apoy. Nung time na tinanggap natin ang kaligtasan sa buhay po natin, kasama tinanggap ang banal na spirito, pero may gagawin. May pagpapaalala na kailangan the fire needs tending. Kailangan po natin na sa yung ating pakikipag-usap sa Lord, yung ating pagbabasa ng salita ng Lord, yung ating pananalangin, kailangan talaga natin yon. Nang sa ganon, yung apoy na meron po tayo, hindi lang basta maalagaan, kundi manatili po sa atin. Yun ang ipinapagawa po sa atin. Kailangan ang bawat isa po sa atin, yung fire natin, lagi natin itong papaypayan. Hindi lang sa araw ng linggo, akala natin araw lang ng linggo, na kailangan mapaypayan, kailangan makapag-init yung apoy na meron sa atin, magningas ng todo yung apoy tuwing Sunday lang na nandito po tayo. Hindi po. Bakit sabi po ni Apostol Paul kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, "Fan into the flame the gift of God which is in you." Nasa inyo na po yung gift na yon. Nasa inyo na po. Pero anong kailangan natin? Kailangan po natin alagaan. Kailangan po natin pag-alabin pa. Kasi bakit? Ang prayer po, ano pong nagagawa? Bakit kailangan nating manalangin? Prayer keeps us aligned with God's heart. Kasi po bakit? Kung hindi po tayo nananalangin, I'm sure, mga ginagawa po natin, yun po ay hindi na naka-align sa kalooban ng Lord. Nakala natin, tama, simple lang, minsan lang naman to eh. Okay lang, kasi hindi naman nila nakikita. Kasi bakit? Hindi tayo nagbababad sa panalangin. Pero kung nagpapatuloy po tayo na nagbababad sa panalangin, yung panalangin natin nag-a-align po. Saan? Hindi lang doon sa nakikita ng mga tao, kundi higit doon sa puso ng ating Panginoon. Hindi hahayaan kung tayo babad sa panalangin, hindi hahayaan po ninyo or natin na gumawa ng bagay na hindi naka-align sa kalooban ng Lord. Next, prayer awakens spiritual hunger. So lahat po tayo, dumadating po tayo sa ganito na parang yung buhay spiritual natin is parang may kulang. Di po ba? Parang kahit anong pagsisikap ko, may something, merong hindi ako maipaliwanag. Kasi bakit? Baka nagkukulang na po tayo sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Baka akala natin, okay lang, kasi alam naman ng Lord na pagising ko sa umaga, thank you Lord. Alam na niya yon. Ginising nga niya ako eh. So hindi pwedeng ganon. Kailangan meron talagang tunay na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Nang sa ganon, magising yung spiritual, yung pagkagutom natin, pagkauhaw natin sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, hahanap at hahanapin po talaga natin kung ano yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Prayer keeps the flame alive in a world full of distractions and discouragements. Alam naman po natin ano ang meron sa mundong ito. Na konting, after mo magsimba, labas lang tayo. Paglabas natin, di po may mga distractions na po. May mga na-encounter na tayo na mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya wag po nating hayaan na hindi natin mapaypayan, hindi natin mapag-init, hindi natin ma-fuel ng panalangin yung apoy na meron po sa atin. Every time po na tayo po ay gumagawa para sa araw-araw ng buhay natin dito sa lupang ito,
kailangan everyday nandoon pa rin yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Sa kabila ng kasiyahan, sa kabila ng kalungkutan, lahat kailangan manalangin ng sa ganon, ma-align yung ginagawa natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang kailangan po natin, the fire needs standing. Kailangan po natin na maalagaan ang apoy, kailangan mabantayan yung apoy na meron po ang bawat isa sa atin. Next, prayer is more than a moment. It's a lifestyle. So ano po ba yung lifestyle natin? Ano po bang natin? Ano ba yung sinasabi po na lifestyle ng buhay na meron tayo? Yung ginagawa po natin everyday, na normal lang, kumakain, o walang kumakain ba dito? Normal, umiinom, normal sa buhay natin, naliligo, normal sa atin, nakikipag-usap sa mga kasama natin sa bahay. Yung routine ba na everyday, na parang hindi pwedeng hindi mo gagawin. Yun yung lifestyle mo ngayon. Nawa, isama natin doon sa normal na yon ng buhay natin araw-araw, yung pakikipag-usap sa ating Panginoon. Gawing normal natin. Yung routine mo everyday, isama mo sa routine mo ang pakikipag-usap sa Lord. Kasi bakit mas malamang po ngayon yung normal na mahaba ang oras natin sa social media. Tama po ba? Kaya ang tanong, yung prayer ba natin is lifestyle na po ba natin? Or ito ay option na lang natin? Kapag malungkot, sige na, okay, Lord, bahala ka na sa akin. Ganun po ba tayo? Nawa, tulad po ng kung paano tayo kumakain, kung paano tayo kung naliligo, umiinom, nakikipag-usap sa katabi, kung paano everyday bit-bit natin ang ating mga cellphone para makipag-usap sa mga kaibigan natin na nasa iba't ibang lugar. Nawa, hindi lang po yun ang gagawin natin, kundi ano po, makasama sa routine ng araw na buhay natin ang pakikipag-usap natin sa Lord. Maging lifestyle po natin ito. Hindi lang po ito once a day, hindi lang po ito minsanan lang sa isang buwan ang pakikipag-usap sa Lord. Lifestyle. Kung paano tayo normal na kumikilos sa araw-araw, isama po natin ang ating pakikipag-usap sa Panginoon. Pero hindi naman po ibig sabihin na yung pakikipag-usap natin sa Lord is 24/7 na paggising mo ng umaga, pagpikit mo dahil mananalangin ka, is wala ka nang gagawin. Kundi manalangin na lang ng manalangin. Hindi naman po yun ang sinasabi sa atin. Kailangan nandoon lang po na yung attitude of prayer dapat nandoon lagi sa puso natin. Nandoon lagi yung continual awareness, yung na tayo po is laging nasa presensya ng ating Panginoon. Laging dapat yung open yung line ng communication natin sa ating Panginoon. Kasi paalala sa atin, pray without ceasing. Laging manalangin. Manalangin ng walang patid. Pero hindi nga po yung sinasabi ko na wala ka nang gagawin sa buhay kundi manalangin. Kundi lagi dapat yung puso natin. Lahat ng gagawin natin ay nandoon, naka-align sa kalooban ng Lord. Kung magdadrive ka, kung kakain ka, kung manonood ka ng TV, kung magwo-work ka sa trabaho, kung ano man yung ginagawa mo, kung sa tingin po natin, tayo po nandoon, may mga temptation na nararanasan po tayo, manalangin. Lagi po tayong manalangin. Kung sa tingin po natin, ang ganda ng ginagawa ng Lord sa buhay natin, magbigay ng pasasalamat. Give thanks to God. Laging magpasalamat sa Lord. Kung sa tingin natin, ang dami nating yung napoprostrate na tayo sa nangyayari sa buhay natin, iyakan lang natin ang Lord. Ibigay natin sa Lord. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Bakit sabi po dito ng isang British na Christian evangelist, prayer is not the preparation for the battle. Prayer is the battle. Bakit? Sabi dito, it means that the prayer isn't just about getting ready for the challenges ahead. It's an active engagement with those challenges. Kaya kung sa tingin po ng bawat isa po sa atin, hirap na hirap po tayo dahil ang dami yung problema. Sa kabila ng naglilingkod, nandito kayo every Sunday, buong pamilya mo naglilingkod sa Lord. Pero bakit? Anong nangyayari sa amin? Parang hindi tama. Parang may mali pa rin. Balikan po natin uli yung puso po natin, ibalik lang natin ano na nangyayari sa fireplace, ano na nangyayari sa ibinigay na gift sa atin ng Lord. Nandoon pa rin ba yung ashes? Nandoon pa rin ba na hindi tayo nagpapakain ng salita ng Lord sa puso natin? Laging ganon, laging babalikan lang natin. Kasi po sa bawat isa po sa atin, kailangan
laging nakakonect tayo. Ang panalangin po yung nagbibigay ng connection sa ating Panginoon. Nagbibigay po sa atin ng lakas. Nang sa ganon, anuman daw yung pagdaanan natin, gaano man kalaki yung pagsubok na meron daw tayo, kung tayo po is nananalangin, laging may katagumpayan. Laging pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso po natin. Hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Kahit maghapon magdamag kang lumuhod, kung wala ka namang tunay na relasyon sa Lord, kung hindi totoo yung ginagawa mong paglapit sa Panginoon. Kaya laging pinapabalikan sa atin, ano yung laman ng puso natin habang nakikipag-ugnayan po tayo sa ating Panginoon. 3, prayer ignites power. Yung panalangin po, nagbibigay daw ito ng lakas, ng kapangyarihan ng Diyos. Yung dasal natin, ito yung nagpapasiklab sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kung bakit nagiging makapangyarihan yung panalangin po natin, hindi dahil sa magaling kayong manalangin, kundi dahil makapangyarihan yung Diyos na meron po tayo. Yung Diyos na pinagdadasalan natin, kung gusto natin makakita ng milagro, sino po dito yung gustong makakita ng milagro? Hindi yung milagro na lumulutang ka dito sa ere. Hindi lang naman po yun ang kung sa tingin natin, yung sakit natin, wala nang lunas, nagbigay ng taning ang Panginoon, manalangin po tayo. Kasi ang power ng Panginoong Jesus talagang mararanasan natin once na po tayo is nakikipag-usap sa Kanya. Kung gusto natin ng pagbabago, ng transformation po sa family nyo, sa buhay nyo, sa work nyo, sa church na kinabibilangan nyo, ano pong kailangan natin? Manalangin. Stay tayo doon sa pakikipag-usap sa Lord. Mag-start tayo na manalangin. Kung sa tingin nyo, kulang pa yung ginagawa nyo na pakikipag-usap sa Lord, siyasatin natin yung puso natin. Hindi ito na nakukuha doon sa haba ng oras natin, kundi kung ano yung laman ng puso natin before tayo nakikipag-usap sa Lord. Tandaan po natin, ang panalangin natin sa Lord, hindi po ito madadaya. Hindi po natin maloloko ang Lord na, Lord, bigay mo naman sa akin yung naglinis naman ako eh. Ako nga yung inutusan nila papunta doon. Sila nga, ang dami nila, ako lang yung kumikilos doon. Alam ng Lord kung bakit mo ginagawa ang lahat ng yun. Hindi mo madadaya ang ating Panginoon. Kaya sabi, prayer ignites power. Ang Panginoon po ay hindi siya liko para hindi niya marinig kung paano tayo nananalangin. At napakadaming halimbawa po sa Biblia kung paano ang panalangin ay kumilos sa buhay ng mga disipulo niya. Ito po yung mga biblical examples. Sa 1 King chapter 18, si Elijah prayed and the fire came down from heaven. Kung saan si propeta po ang ating pong si Elijah o si Elias po is nung nanalangin po siya kasi parang hinahamon po siya ng mga propeta ni Baal. Nung pakikipag-usap ng mga propeta ni Baal, lahat nagsayaw kung ano nung ginawa nila. Pero hindi halos maghapon na sila doon na tinatawagan nila yung kanilang Diyos na si Baal, pero hindi umapoy. Pero nung time po na ang ating si propeta Elijah o si Elias nung siya ang nanalangin. Sabi nga nung interpretasyon po doon is naglagay pa siya ng kanal doon sa pinaka mga kasong niya na i-share na rin po sa atin ito naglagay siya binasa pa yung mga kahoy, naglagay pa ng mga tubig. Alam mo yun, alam natin, imposible nang magningas. Pero sa kapangyarihan ng panalangin, at dahil may relasyon din siya sa Lord, ano pong nangyari? Di po ba napaapoy? Ganoon makapangyarihan yung Diyos na meron po tayo. Paano ba tayo nananalangin sa Lord? Kaya nga laging paulit-ulit na routine na lang ba ito na may routine na katulad ng pagkain natin kasama sa panalangin pero walang totoong puso, walang totoong relasyon. Dahil yun lang din ang ginagawa daw ng mga leaders, so yun daw ang dapat naming gawin. Dapat hindi tayo nananalangin dahil utos lang ito. Nananalangin tayo dahil alam natin na yung lakas natin nakadepende talaga sa ating Panginoon. Ano pang meron na halimbawa ng pakikipag-usap sa ating Panginoon? Yung early church prayed and the building shook. Sabi dito sa Acts chapter 4 verse 31, kung saan ang mga lingkod ng Panginoon is nanalangin doon sa lugar na yon. After nilang manalangin, ito po yung sa buhay ni Peter and John, after po nilang manalangin, yung lugar
yung bahay na kanilang pinapanalanginan, yung po is nayanig. So, ganoon makapangyarihan at hindi basta nayanig, napuspos sila ng banal na espiritu. So, sa bawat isa po sa atin, sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon, merong may tagumpay. Kung ang pananalangin po na ginagawa natin, habang tayo po is nandoon sa presensya ng banal na espiritu, talagang kikilos po ang Panginoon. Kikilos at kikilos, imposibleng hindi. At doon natin makikita na ang Diyos na natin na pinaglilingkuran talagang tunay na makapangyarihan. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Bakit? Ano ang kayang gawin ng Lord? Jesus prayed. Ang ating Panginoong Hesus na nga, nananalangin pa. At sa pananalangin niya, and the dead were raised, demons were cast out, and strength returned to Him. So ganun makapangyarihan. Hindi natin pwedeng sabihin na, okay lang, alam naman ng Lord ko anong kailangan ko. Bahala na siya. Hindi. Ang ating Panginoong Hesus po, Diyos na siya. Pero nananalangin pa rin po siya. Humihingi pa rin po siya ng guide saan? Sa Diyos Ama. What more tayo? Alam po natin, yun ang katotohanan sa buhay natin. Kahit anong lakas natin, kahit anong yaman na meron po tayo, once na wala po tayo na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi mag-i-ignite po yung power ng Lord sa buhay natin. Hindi mag-ignite anuman yung anuman yung sa tingin natin na parang akala mo okay ka na, nag-aapoy ka sa paglilingkod sa Lord. Pero yung totoo, ginagawa mo para ma-please lang yung men. Ginagawa mo ma-please yung mga pastors mo, yung mga leaders mo. Nakikita po ng Lord yun. Kaya laging paalala sa atin, manalangin po tayo. Manalangin ng totoo sa puso natin. Nang sa ganon, yung apoy natin na sa tingin natin parang aandap-andap na. Muli ito po ay sumiklab, mag-ignite. Kaya po kailangan po natin ang panalangin sa araw-araw ng buhay natin. Ano man daw yung ginagawa. Sabi ko nga, hindi ito, sinasabing pray without ceasing, hindi ito yung gagawin mo yung panalangin ng buong araw. Hindi naman po yun ang pinapagawa sa atin. Dapat lagi lang tayo nasa presensya ng Lord. Nang sa ganon, yung power na gusto nating maranasan, yung pagkilos ng Lord sa buhay natin, gusto nating maranasan, kailangan lagi daw tayong naka-plug in. Lagi tayong nakakonekta. Saan? Doon sa divine source natin. At yun yung Panginoong Hesus. Yun yung ating Diyos Ama. Dapat po laging naka-plug in tayo doon sa tunay na access na nagbibigay sa atin ng strength. Yung nagbibigay sa atin ng mga resources. Yung nagbibigay po sa atin ng mga unlimited abilities. Dapat lagi tayong nakakonekta daw doon. At mangyayari yon kung tayo po is totoong nananalangin at lumalapit sa ating Panginoon. Kasi hindi mangyayari ang mga milagro na katulad ng nakita natin dito sa mga binanggit na natin ng mga kapatiran natin na to, kung hindi po tayo nananalangin ng mula sa puso natin. Hindi tayo nananalangin ng kung wala tayong totoong relasyon doon sa nagbibigay ng power, doon sa nagbibigay ng mga resources natin. Yung alam natin, bawat isa unlimited yung abilities na meron tayo, hindi dahil matalino ka, kundi dahil may kapangyarihan po yung Diyos na meron tayo. Kaya wag po nating hayaan na yung ating buhay, yung buhay spiritual natin is laging naka-switch off. I-switch on natin lagi ito. At ito ay mangyayari po kung tayo po is nandoon sa presensya lagi ng ating Panginoon. Kaya wag po nating hayaan na yung human mode natin ang laging manaig sa buhay natin. Kailangan mag-switch tayo dun sa divine mode. At yun po yung ating Panginoon, yung laging meron tayong access sa Kanya. Laging naka-plug in tayo sa power ng ating Panginoon. Dahil ang power na meron doon, divine power po na nagmumula sa ating Diyos na buhay, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Ayan, tunay napakabuti ng ating Lord dahil simple lang ang pinagagawa niya pero bakit hirap na hirap? Bakit sinasabi, ito yung isa sa makapangyarihan, a powerful na verse? Kasi ito yung alam natin na magbibigay ng connection, ng alignment sa ating Diyos. Number 4, prayer guards the flame from going out. Ayan, alam naman po natin, I'm sure nararanasan po natin, kapag hindi tayo nanalangin, ano pong nangyayari? Di ba madalas, ang ginagawa natin, akala natin okay pa, di ba minsan po is palpak na pala? Kasi bakit?
hindi natin nabantayan ng pananalangin. At ang nangyari, yung apoy na meron sa atin, yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus, nawala. Kaya hindi po tayo nandun sa katuruan na once you are saved, always saved. May gagawin, may pag-aalaga, may pag-iingat, may trabaho na gagawin. At yun po is yung magpapatuloy tayo sa pananalangin. Bakit? Prayer guards the flame. Nang sa ganon, hindi mawala po daw yung apoy ng atin. Ito yung nagsisilbing tanod, nagbabantay sa buhay espiritual po natin. Dahil bakit? Yung enemy laging nandyan. Yung kaaway, laging nakaabang. Yung enemy, gustong-gusto niya na na tayo po istuksuhin. I-quench yung mga espiritu, yung fire na meron tayo. Bakit? Kasi yun yung kahinaan po natin eh. Once na po tayo ay nasa mundong ito, talagang may kahinaan po tayo. Kahit sabihin mong araw-araw, alam mo na ang salita ng Lord, pero kung hindi po natin ito laging pinag-aalab sa buhay po natin, kung hindi natin nababantayan ng panalangin lahat ng ginagawa po natin, yung buhay po natin, maraming ibinibigay po ito. Maraming ibinibigay na upang ang apoy natin mawala. Ang apoy natin maglamlam. Kasi bakit? Nawawala na yung passion natin. Tuluyang nawawala, namamatay na po. Bakit? Walang panalangin. Walang pakikipag-usap sa Lord. Ano yung mga binibigay ng kaaway sa atin? Disappointment. Ano pa po? Delayed. Yung mga trabahong, alam mo, na iplano mo sa buong linggo, nadidelay. Kasi bakit? Nagtatrabaho ka lang para sa sarili mo, sa lakas mo, nananangan ka sa sarili mo. Ano nangyayari? Sabi nga is, parang hindi naman natutupad yung mga ginagawa mo. Kasi bakit? Ikaw hindi nagkaroon ng pakikipag-usap sa Lord. Walang nagbantay. Kaya anong nangyari? Na-delay yung plano. Na-delay yung lahat ng nais nating mangyari. At ang pinaka-worst, sa pagsisikap mo, sa pagsusubikap mong matapos yung gawa mo, pero walang pagbibigay ng oras sa Panginoon, walang pakikipag-usap sa Lord, hindi ka naghahain ng plano mo sa Lord, patig, stress. Yun yung nagiging bunga ng pagsisikap natin magawa yung mga bagay pero hindi nakikipag-usap sa Lord. Sobrang stress ang ibibigay sa atin. Lahat yan, mga threatened, saan? Doon sa flame na meron tayo. Kasi yun yung gusto ng kaaway. Bigyan tayo ng yung nai-stress tayo, na-overpatig tayo sa trabaho na meron tayo, tapos na-disappoint tayo na itong mga taong nasa paligid natin, ginagamit ng Lord, pero bakit ganun yung ginagawa? Yun yung patuloy na inilalagay ng kaaway kapag hindi natin nabantayan yung buhay po natin, yung flame na meron tayo. Kapag hindi ito na nabigyan natin ng oras sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Pero, tingnan niyo po, ang binibigay sa atin, consistent prayer keeps the flame burning. Kaya kailangan consistent, palaging manalangin. Sabi nga, manalangin tayo ng walang patid. Kasi bakit? Yun nga po yung mga discouragement, mga binibigay sa atin ng kaaway, pwedeng iyon na lang yung manahan sa buhay natin. At hindi lingid sa atin yan, sa social media, ang dami nakikita tayo na dahil sa sobrang stress, sa sobrang pag-iisip ng mga bagay na may mga plano sila pero hindi natutupad, anong nangyayari? Nag-e-end sila doon sa pagwawakas ng buhay nila. Kasi walang nagbabantay. Pero sa consistent prayer, katulad po ng warfare prayer, pushes back the darkness. Ito po yung kung saan ang mga nananalangin po tayo, na kung saan nilalabanan natin yung spiritual, may laban spiritually. Hindi lang po ang laban natin sa mundong ito, yung buhay natin, yung ngayon, akala mo, yung kaaway mo, wala naman akong kaaway ngayon eh. Yung buhay spiritual po natin, may laban po yan. Kaya meron tinatawag na warfare prayer. Kaya po sa ganitong uri ng pananalangin, humihiling ang bawat mananampalataya ng ating Panginoon ng proteksyon, ng kalakasan, ng gabay upang mapaglabanan yung masamang espiritu. Katulad ng mga tukso, katulad ng yung mga humahad lang sa buhay natin para makapagpatuloy tayo sa ating Panginoon. Kaya merong mga prayer warrior po tayo na tinatawag. Sila yung nananalangin. Sa panahon na tayo po is nasa ganitong kalagayan, akala nyo lahat tayo nakikinig lang. Merong mga prayer warriors po tayo na nananalangin sa kabuuan po ng gawain na meron po tayo. Ano pa po? Intercessory prayer. Lifts others before the throne. Ito pong panalangin na po ito kung saan inuuna natin yung panalangin para sa ibang tao.
nananalangin po tayo, mga intercessory prayer, ito po kung saan mananalangin tayo para sa kapakanan ng ibang tao. Di po ba? Yun yung madalas na I'm sure na nagagawa nyo din. Kung may mga pamilya tayo na minsan may lumalapit sa atin na halos wala tayong magawa din. Anong kailangan natin? Idudulog na lang po natin sa ating Panginoon. Kaya yung prayer talagang nagiging consistent. Kasi bakit? Maraming uri ng panalangin. Marami tayong dapat gawin. Ano pa po? Thankful prayer fuels joy and gratitudes. Sa ating pakikipag-usap, sa araw-araw ng buhay natin, sa mga nangyayari po sa atin, na kailangan ma-acknowledge po natin, ma-appreciate po natin yung goodness, yung buhay lang natin na ibinigay sa atin ng Lord, marapat lang pasalamatan natin dahil hindi lahat nagigising. Kaya kailangan lagi tayong mapagpasalamat, lagi tayong nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kahit gaano kalaki o kaliit yung naibigay sa atin ng Lord, ipagpasalamat po natin ito. Dahil sabi ko nga, hindi lahat nagigising sa araw-araw. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity na katulad ng meron tayo. Katulad ngayon, hindi lahat nasa ganitong gawain na sumasamba, nakikipag-usap sa Lord. Kaya maging mapagpasalamat po tayo sa araw-araw. At syempre, listening prayer keeps you sensitive to the Spirit. Ito pong pananalangin na po ito, kailangan po sa bawat isa sa atin, hindi lang ito nakikinig ka yung aktual na naririnig po natin. Katulad ng panalangin ng ating mga pastors, mga leaders, kundi ito po is yung kailangan yung maging sensitive tayo doon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kung paano po tayo nananalangin na alam natin, kaya nga minsan sabihin, paano kaya sinasagot ng Lord yung panalangin ko? Dahil ba answered prayer ka nila? Paano kung hindi answered prayer? Kaya nga po, kailangan matuto rin po tayo na makinig. Yung pakikinig na sa panalangin na po nito, dapat nakatuon tayo, yung puso natin, yung isipan natin sa Diyos. Hindi sa nagsasalita. Kundi saan po? Doon sa mga bagay-bagay na patungkol sa mga nangyayari sa atin na alam natin na yung banal na Espiritu. Kaya nga napakasarap pag may Holy Spirit, hindi mo maipaliwanag ano yung joy na nararanasan mo. Ano yung peace na nararanasan mo sa kabila ng pagsubok. Kasi bakit? Nalalaman mo, nakakapakinig tayo or meron tayong sensitive heart na naririnig natin ano yung sagot ng Diyos sa atin. At yun yung banal na Espiritu. Merong small voice na hindi mo maipaliwanag kapag nandoon ka sa presensya, kapag nandoon ka sa Panginoon, nandoon ka sa lagi na ang oras mo, ang buhay mo, laging inilalaan mo sa ating Panginoon. Kaya lagi daw natin ibigay yung buhay natin sa Lord. Huwag nating hayaan na makuha tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng pagkawala ng oras natin doon sa mga bagay na alam natin na ipinapagawa sa atin ng ating Lord. Sabi ng salita ng Lord sa Romans chapter 12 verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sabi po sa Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Buong puso po daw. Hindi ito yung minsan lang kayong maglingkod sa Lord. O ang sinasabi dito is, minsan lang sa buhay natin na kausapin ng Lord. Every Sunday lang nakausapin niyo ang Lord. Sabi dito, huwag daw tayong maging tamad. Dahil ang katamaran, ito yung nagiging way para hindi natin kausapin ng Lord. Tama po ba? Kung tayo ay nagiging tamad, ano pong nangyayari? Di ba maghapon tayong walang nangyayari sa atin? Pero kung tayo po is nagpapakasipag, buong puso nating sinisik ang Panginoon, di ba po, ang araw-araw natin nagiging matagumpay, nagiging masigla. Kaya nagpapaalala sa atin, never lacking in zeal. Keep your spiritual fervor serving the Lord. Panatilihin po daw natin yung sigla natin. Yung sigla sa buhay natin, yung sigla sa pananampalataya natin. At lahat po ito mangyayari through prayer. Panalangin pa rin po. Panalangin pa rin, laging nagpapaalala sa atin na mangyayari yung kasiglahan ng ating buhay espiritual kung tayo po is mananalangin.
Yun po ang paulit-ulit sa atin. Puro panalangin lang po ang paalala sa atin. Ngayong araw na ito, practical ways to pray without ceasing. Ito po yung mga kailangan nating gawin para nandoon pa rin po tayo doon sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po, how do you fan the flame with your daily prayer or your prayer daily? Una po, start your day in prayer. Madalas po kasi sa atin, ano pong unang nakikita natin? Yung phone. Sabi nga is, before the phone, before the coffee, talk to God. Lalo ngayon, ang cellphone dati may alarm clock na pinipindot para tayo ay magising. Di po ba pag nagising? Pero ngayon, anong titingnan? Cellphone. At yung cellphone na yon, anong nangyayari doon sa phone na yon? Di po ba madalas nakukuha na yung oras natin hanggang sa hindi na tayo nakakapanalangin. Bagamat minsan nakapanalangin pero hindi totoo na pakikipag-usap sa Lord. Naparaos na lang, na nasabi na lang na, Lord, salamat, thank you Lord. Hanggang ganun na lang ba? Dapat hindi. Dapat yung totoo na merong relasyon sa ating Panginoon. Yung pakikipag-usap natin kung paano tayo everyday nakikipag-usap sa mga mahal natin sa buhay. Start your day in prayer. Next, keep a prayer list. Ito po yung masarap, no? Kasi bakit? Helps focus your intercessions. Kasi kung tayo po is may mga prayer list, katulad no, kung tayo po ay may mga devotion notebook, doon ay susulat natin ang ating mga prayer list, hindi tayo nalilito. Hindi tayo paikot-ikot na nananalangin na lang or na parang sabi ko is naipaparaos na lang. Pero kung meron tayong prayer list na isusulat natin ang mga kailangan natin sa Lord, alam natin na una, wala tayong nakakaligtaan. Pangalawa, alam natin na naibigay natin yung mga petitions natin sa Lord. Na hindi, ay Lord, bakit hindi mo sinagot yung pala hindi mo na rin. Dahil hindi mo na isulat, nakuha ka ng na-distract ka doon sa mga bagay na pumapasok sa isipan mo. Lalo na kung nananalangin tayo o nagde-devotion tayo na merong cellphone sa tabi natin. Isa lang mag-pop up dyan or tumunog lang, nawawala na po tayo ng focus. Kaya laging ibigay sa atin, kung tayo po nananalangin, bago ang sa paggising natin sa umaga, sa pagsusulat natin ng mga prayer list natin, dapat walang distractions. Dapat walang cellphone. Bible lang ang kaharap natin, ang notebook natin. Ano pa po? Pray scripture. Ano po ba? Sabi dito, breath God's word back to Him. Kasi yun talaga ang natin, di po ba? Once na nananalangin tayo, kaya ina-encourage tayo na mag-memorize ng salita ng Lord. Kasi every time na nanalangin tayo, para mabalik natin sa Lord yung salita niya, yung mga pangako ng Lord. Hindi para sumbatan ng Lord, kundi para ibalik lang sa Lord yung mga salita niya na ibinigay din sa atin. Kaya po, sabi ko nga is, maganda na Biblia talaga yung gagamitin natin. Every time po tayo mananalangin. Oo, meron po tayong mga cellphone na pwede natin tingnan. Pero siguro, yun po isa senaryo kung saan nasa labas po tayo, nag-ahig tayo sa salita ng Lord, or merong mga tao sa work natin na may itinanong kung tungkol doon sa ganong salita ng Lord, pwedeng gamitin natin. Pero doon sa umpisa pa lang ng umaga natin, ng pakikipag-usap natin sa Lord, dapat po talaga Biblia po ang hahawakan po ng bawat isa sa atin. Ano pa? Set prayer reminders. Sabi po dito, every few hours, make a minute to reconnect. Yun nga po yung sinasabing pray without ceasing, na hindi lang umaga, tanghali, gabi, na doon lang po tayo mananalangin. Kundi talagang meron tayong mag-set tayo ng hours. Sabi nga is, kung ikaw ay nasa trabaho, kung ikaw ay nasa, na ano man yung ginagawa mo, laging manalangin po tayo. Mag-take tayo ng time. Kaya nga po yung tinatawag natin, meron po tayo ongoing prayer and fasting. Hindi lang po tayo hindi kumakain doon sa time na pinili mo, kundi dapat nasa presensya tayo ng Lord habang hindi tayo kumakain sa oras na yon. Kasi kung hindi po kayo nanalangin sa oras na yon, tas hindi ka kumain, nagda-diet ka lang po nun. Pero hindi wala tayo doon sa presensya ng pananalangin. Dapat, pong ginagawa? Nandoon, magseset tayo ng time, kahit po hindi sa panahon ng prayer and fasting, mag-take tayo kahit a minute lang para magkaroon tayo ulit mag-reconnect ulit tayo doon sa Diyos. I'm sure lahat naman po tayo, hindi tayo robot, na kailang i-switch pa ng mga pastors, time to pray, time to read your Bible. Wala namang ganun sa atin, hindi tayo ganun kahigpit para tayo ay hindi makapagbigay ng oras sa pakikipag-usap natin sa Lord.
Everyday, set tayo ng prayer natin. Hindi man ito ganun kahaba ng pakikipag-usap natin every morning at saka night sa Lord. Yung everyday ng buhay lang natin. Salamat sa Lord, glory to God, sa work na meron po ako. Dahil nandito ako sa Holy Deliverance. Yun yung binibigay sa amin lagi. Every time may kausap kami na parent, yun ang kailangan before sila umalis, mananalangin. Ganon din sa kapwa namin teachers na kapag may mga pinag-usapan kayo, lalo na't nagsabi ng mga bagay na alam natin, nagpapabigat, panalangin. Laging manalangin. Hindi tayo doon sa oras na, ay hindi, 5 o'clock na ma'am, di na kita mapagpe-pray. Sige po, uwi na. Hindi ganon. Kasi bakit? Yun yung dapat inilalagay sa puso natin. Laging nandoon na meron tayong kahit maiksing minuto na ma-reconnect tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, in a conclusion po, para po doon sa ating keep fanning the flame, yung flame na meron po tayo. Sabi po sa ating church, the fire must not go out. Tayo po itong church na sinasabi nito. Anong kailangan natin? Don't let routine replace relationship. Kaya wag po nating hayaan na yung panalangin natin. Iba po yung routine lang na ginagawa natin, pero iba yung lifestyle naman na pinag-usapan po natin kanina. Ano po? Dapat daw, yung tunay na dapat may connection, may relasyon tayo sa Lord. Yung sabi ko nga is, nakadekahon, ganun kasi yung panalangin natin dati, nakadekahon ng paulit-ulit. Dapat hindi ganun. Ano po? Dapat may relasyon din yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Don't let comfort replace calling. Alam po ng bawat isa sa atin, na bawat isa po sa atin, huwag nating hayaan na yung buhay natin mag-focus na lang po saan? Doon sa mga bagay-bagay na araw-araw na ginagawa natin. Na yung calling sa atin ng Lord, yung mission sa atin ng Lord, yung pagkatawag sa atin ng Lord, nababaliwala na lang po ito. Kasi bakit? Mas nagpo-focus po tayo doon sa mga bagay na sa tingin natin komportable tayo. Dapat hindi po daw ganun. Bagamat mahirap, kung sa tingin nyo ano yung calling nyo, ay hindi, natatakot po ako kasi alam ko hindi ko kaya. Tandaan po natin, kapag nananalangin po tayo, mas uunahin natin yung pagkatawag sa atin ng Lord. Sa kabila ng hirap, ng takot, ng kaba, alam po natin, kapag nananalangin tayo, alam natin, mayroong magbibigay ng guide sa bawat sa atin. And don't let silence replace supplication. Sa atin, madalas, ang bawat sa atin kung bakit, ito po is nagre-remind sa atin na kailangan mag-continue tayo sa pananalangin po natin. Kasi bakit? Yung pakikipag-usap natin sa Lord is huwag po nating hayaan na tatahimik na lang tayo, na hindi na tayo makikipag-usap sa Lord. Na laging katwiran natin, makapangyarihan naman yung Diyos ko. Alam niya kung ano yung nasa puso ko. So hindi ka na mananalangin. Hindi po. Yun ang inilalagay ng kaaway sa atin. Pero sabi sa atin, don't let silence replace supplication. Kaya po, salamat sa Panginoon kasi pinapakita po lang sa bawat isa sa atin na bawat isa sa atin is kailangan laging nandoon na merong oras ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sabi po dito, fan the fire with prayer. Yun po, yun yung gagawin lang natin. Hindi lang basta tayo makikipag-usap sa ating Panginoon na pag pala nakipag-nanalangin pala ako, yun palang init ko is mag-iinit na panalangin na na paulit-ulit, panalangin na walang relasyon, dapat po merong totoong koneksyon sa ating Panginoon. Sabi po dito, when the wind of the Spirit meets the spark of prayer, revival begins. Not just in a church building, but in you. Sa bawat isa sa atin po, na kapag po tayo yung true revival or the Spirit awakening happens when the Holy Spirit and prayers comes together. Nagkakaroon po ng transformation sa bawat isa po sa atin, hindi lang doon sa panlabas na buhay po natin, higit sa puso po natin. Merong pagbabago at hindi lang doon sa physical church natin, kundi po sa atin po mismo once na po tayo is nananalangin kasama ng banal na spirito. Kaya po sa atin, laging pinapaalala po sa atin na it's a powerful reminder that spiritual growth and renewal starts within us. Hindi po sa mga pastors natin magmumula ito, sa atin po mismo. And it's not just about external rituals or practices.
na ginagawa natin to kasi ito yung nakasanayan na natin, ito yung nakasanayan natin sa matandang katuruan sa bawat isa sa atin. Kundi ito po is ginagawa po natin kasi gusto talaga natin muli mapag-alab, muli mabigyan ng sigla yung buhay espiritual natin. Muli yung apoy na natanggap natin mula nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, mula nang tayo is magkaroon ng kaligtasan, yung Holy Spirit dapat po lagi nating dapat lagi natin siyang kausapin, dapat lagi natin i-invite sa buhay natin nang sa ganon magpatuloy yung ningas, yung alab sa buhay ng bawat sa atin. Yung apoy hindi hahayaan na ito po is mawala. Don't let the fire go out. Fan it with prayer. Mga kapatid, ang sabi sa atin, pray without ceasing. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya po sa atin, kung sa tingin po natin na yung apoy po natin is parang aandap-andap na. Kung sa tingin po natin, yung buhay pananampalataya po natin is parang, sabi nga is, go with the flow na lang po tayo. Kung sa tingin po natin, tumigil na tayo doon sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon, katulad nung una nating siyang nakilala. Kung sa tingin po natin, yung time po natin is parang mas malamang na yung oras natin para sa sarili natin kaysa sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, muli buhayin po natin, muli ibigay natin yung the best natin sa Lord, yung pakikipag-usap natin sa Lord. Ibigay natin yung time natin sa ating Panginoon. Ito yung right time na muli tayong manumbalik, ibalik natin yung apoy ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Reignite natin yung passion natin, yung focus natin na magkaroon tayo muli ng connection sa ating Panginoon. It's time, Panginoon, mga kapatid, na muli makipag-usap tayo ng marubdob sa ating Panginoon. Nurture natin, strengthen natin muli yung spiritual na buhay po natin. Hayaan po natin na yung apoy sa buhay natin, magningning ito, hindi lang sa buhay natin, kundi sa mga taong nakakakita sa atin. Maging buhay na patotoo po tayo sa mga taong ito, nang sa ganon sila din maakay natin sa pamamagitan ng mga buhay na binago ng Lord para sa atin. Maglaan po tayo ng oras para yung apoy natin ng pananampalataya muling magningas ito sa atin. Come to the altar, mga kapatid. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Lumuhod ulit tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin na ang Lord ang magbigay sa atin ng puso na talagang marunong tayong magpakumbaba. Puso na handang magpaturo sa ating Panginoon. Yung pride natin, tanggalin po natin sa puso natin yan. Yung fear natin na lumapit sa Lord, alisin po natin yan. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, hallelujah Jesus, hallelujah Lord God. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Kami, Lord, is muli lumalapit sa iyo, Panginoon. Dumadalangin, Panginoon, sa iyo na muli ignite mo yung fire na meron kami, Panginoon. Fuel our spirit with your love, passion, and purpose, O God. Let your flame burn brightly in our hearts, Panginoon. Guide us, Panginoon, sa mga challenges na nararanasan namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na muli mag-illuminate, Panginoon, ikaw sa buhay ng bawat sa amin. Huwag mong hayaan, Lord, na yung takot namin, yung pag-aalala namin, yung doubt sa puso namin, yung mga fear na meron kami, Panginoon, ito yung manaig sa buhay namin. Pagkos ikaw, Panginoon, muli mag-alab ka, Panginoon, kung paano ka namin unang nakilala, Panginoon, yung init namin ng pakikipag-usap sa iyo, yung init namin ng paglilingkod sa iyo, muli ibalik mo ito sa puso ng bawat sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, dahil talagang ang desire ng bawat isa sa amin, Panginoon, is maging vessel kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, maging vessel kami, Panginoon, ng mga taong nadidiliman sa mundong ito. Maging pagpapala kami, Panginoon, kahit dalangin namin, banal na Espiritu, puspusin mo ang bawat sa amin. Empower us, Panginoon, with your fire. At ganun din, Panginoon, nawa ang bawat buhay ng bawat sa amin. Lagi ikaw yung maparangalan. Laging itaas lagi ang pangalan mo, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy na dalangin namin, rekindle the fire, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, sa buhay namin na inilagay mo sa bawat puso namin. Kaya dalangin namin
na i-guide mo ang bawat sa amin sa journey namin ito. Alam namin, marami ka pang gagawin, Lord, sa buhay ng bawat sa amin. Kaya lagi namin, Panginoon, na alagaan yung apoy na meron kami. Lagi namin, Panginoon, na yung presensya mo ang lagi, Panginoon, dapat nasa puso namin. Lagi, Panginoon, na yung ang Espiritu mo, Lord, ang laging mag-ignite, Panginoon, yung fire mo, Panginoon, na laging makita sa puso ng bawat sa amin, O God. At dalangin po namin, Panginoon, na sa araw-araw ng buhay namin, mag-shine ang bawat sa amin. Shine brightly, O Lord. At nang ito'y makita ng mga taong nasa paligid namin nang wala pang pagkakilala sa iyo. Na tunay na ang Diyos na meron kami is Diyos na nagbibigay sa amin ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bago, Panginoon, na araw-araw na alam namin ang buhay namin, hindi kami nalulugmok sa problema, kundi lalo kaming sumisigla pa sa kabila ng pagsubok. Dahil alam namin, yung apoy na meron kami, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, ang patuloy na magbibigay ng siklab nito. Kaya Panginoon, dalangin po namin na nawa yung prayers namin, yung actions namin, yung words namin, Panginoon, maging isang mabangong samyo, Lord, sa mga taong nasa paligid namin. Nang sa ganun, Lord, tunay, O God, na ma-fuel din, Lord, yung passion ng bawat isa sa amin, O God. Yung love na binigay mo sa amin, ito din is, Lord, mag-grow sa amin. At nang sa ganun, yung love na to, ma-impart din namin sa mga tao, Panginoon, na mga mahal namin, O God. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Banal na Espiritu, ikaw yung patuloy na kumilos sa amin. Huwag mong hayaan na mawala kami, Panginoon, sa presensya mo. Bagkos araw-araw ng buhay namin, lagi kami, Panginoon, manalangin ng walang patid, O God. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Banal na Espiritu, aming Ama, magandang umaga ho. Lord, maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon Diyos, na kami po ay makasamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapanhik kami, Lord, dito po sa bahay-sambahan. Maitaas ang aming kamay, maibigay, Panginoon Diyos, ang papurit pasasalamat at lalo't higit, Panginoon, yung masiyasat mo yung puso namin, Panginoon Diyos. Lord, yung motibo namin, bakit kami nandito. And Lord, thank you. Alam namin, Panginoong Jesus, na tunay o Diyos na kami po ay inyong minamahal, Panginoon. And with that, Lord, we are so thankful. Lord, thank you so much, O God, for the word, for the message, O God, that you have given to each and every one of us, O God, this morning. Lord, this is not just only a reminder, but I believe and we believe, O God, that this is also a rebuke to each and every one of us, O God. Lord, ang pananalangin ay hindi lamang basta ordinaryo, Panginoon Diyos, na pakikipag-usap. Kung hindi ito ay isang napaka-espesyal, Panginoon, na opportunity na makausap ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Jesus na may-ari ng buhay ng bawat isa sa amin. Thank you so much, O God, because we believe ito yung mga nakakalimutan ng bawat isa. We kept on asking you, O God, for personal things. Pero nakalimutan namin, Panginoon, na purihin at sambahin ka. Lord, right now, we thank you, Holy Spirit, O God, for your presence. Salamat po, Panginoon Diyos. You said in your word in 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Lord, just 3 words. But Lord, within those words, O God, thank you, O God, that you have placed in our hearts, O God, that there are divine instruction, O God. There is also a spiritual lifestyle. And Lord, salamat because you have placed in our hearts, O God, that there is a power source for each one of us. A power source, O God, for every believer. Lord, right now, we pray, O God, help us, O God, to live in an attitude, O God, of prayer. In Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat hindi kami, Panginoon, nagsisimba. Para lang masabi na nagsimba kami. Lord, nandito kami dahil sumasamba kami, Lord, dahil napakadaming bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo. And help us, O God, to apply, to practice, Lord, what we have studied, O God, in Jesus' name. Help us to practice the warfare prayer, intercessory prayer, the thankful prayer, thanksgiving prayer, and even, O God, the listening prayer. Thank you, O God, for placing in our hearts, O God,
That prayer is not just a preparation, O God, for battle. But prayer is the battle, O God, in Jesus' name, Lord. This is where we fight for our family. This is where we fight for our work, for our jobs, O God. This is where we fight for our relationship, O God. Lord, sa pananalangin, Panginoon Diyos, dito kami, Lord, nai-increase, Lord, yung relationship namin sa iyo. In prayer, it increases, O God, our faith, O God, in you. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Lord Jesus, oh God, you fan the fire within us again in Jesus' name. Help us to wake up early. Makipag-usap kami sa Panginoong Jesus na may awak ng buhay namin. Magpasalamat kami sa Panginoon Diyos na nakakaalam ng dulo ng buhay namin. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. This is only for reminding but rebuking each and every one of us, oh God, the value, the importance of God, of communicating to the Lord of Lords, King of Kings, and our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, right now, thank you, Holy Spirit, for comforting us. Thank you, oh God, for guiding us, oh God, all the way, oh God, for this spiritual journey, oh God, that you have given us. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa buhay po ni Pastora Jenny. You know what's inside her heart. You know, Lord, how intentional she is, oh God, in serving you. Alam mo, Panginoon, yung mga iniiyak niya, Panginoon, na panalangin niya para sa kanyang pamilya, sa kanya pong mga kamag-anak, lalo't higit sa kanyang mga kapatid. Patuloy mo siya, Lord, na ingatan, pagpalain, mas lalo pa, Lord, na palalim, maging malalim ang relasyon niya sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, we pray, patuloy mo siyang pagpalain sa lahat ng areas ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, yung enthusiasm, O God, in sharing your word, O God. And we even pray, Panginoon, sa bawat tao na kanya pong mga nakakasalamuha araw-araw, Lord. Lord, give her, O God, the passion, O God, to pray for each person na kanya pong makakausap, Panginoon. Patuloy mo siya, Lord, na i-elevate, Panginoon Diyos, ang kanya pong faith. Elevate, Lord, ang kanyang relationship, O God, sa iyo. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, in all areas, O God, of her life. Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo din, Lord, ang kanyang asawa, si Pastor Erwin, ang kanyang mga anak. At ganun din, Panginoon, whatever things, oh God, na kanya pong kakapitan, Panginoon, o anumang, Panginoon, Diyos, lugar ang kanyang tatapakan ay pagpapalain mo. Thank you so much, oh God, for her life. Thank you, oh God, for allowing her, oh God, and for giving her, oh God, extra strength, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na ginagawa niya araw-araw. And Lord, right now, you can see each and everyone's heart, oh God. Mga kapatiran namin, Panginoon, na nasa online, Panginoon, na sinisiyasat mo ang puso ng bawat isa. And we pray in the mighty name of Jesus, ikaw na nandyan, nakikinig o nanonood through online, may the Lord touch your heart in Jesus' name, na lumawak ang iyong pagmamahal at pakikipag-usap sa Panginoon Diyos. At ngayon din, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito, tulungan mo, Panginoong Jesus, na patuloy kami, O Diyos, na maglilingkod sa iyo. Patuloy kami, O Diyos, na magpapasalamat anuman ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, O God, for putting in our hearts, O God, that a prayerful person is a powerful person, but a prayerless one is a powerless one, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging excited ang bawat isa na makipag-usap, Panginoon Diyos, sa iyo araw-araw, minu-minuto, Panginoon Diyos, ng aming buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, and right now, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Amen! Ayan po na natapos na po ang ating gawain. Sige po, pwede na po tayo magkamayan. See you next Sunday, everyone. God bless po.